May espesyal akong gagawin ngayon. Huwag niyo na akong hintayin sa hapunan mamaya. Pagkatapos, pinanood ako ng mga cute na bata habang nagpapalit ako ng damit. Nagmamadali akong umalis. Medyo nagsiselo si Monting Ubas. May asim sa boses na sinabi. Boses ng isang tiya yung kanina. Pupuntahan ba ni tatay yung tiya? Si Monting Puff naman ay medyo tuso. Kahit medyo nagsiselos din siya. Agad niyang pinuntahan si Liu Ruyan. At seryosong sinabi, Mommy. Lagot ka na. Mommy, may karibal ka na sa pag-ibig. Alam ko na, Ang isang lalaking kasing galing ni tatay. Hindi dapat basta-basta pinapakawalan sa merkado. Kahit maganda ka at mayaman, Mommy. Pero hindi ka sapat na aktibo. Mommy. May kasabihan niya, pag lalaki ang nanliligaw sa babae, parang bundok ang pagitan. Pag babae ang nanliligaw sa lalaki, parang manipis na tela lang ang pagitan. Kung gusto mo si tatay, dapat ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Kung hindi, baka maunahan ka ng ibang tiyan na sirain yung manipis na tela. At wala ka nang matitira. Gulat na napatingin si Liu Ruyan sa sarili. Sino ba ang nagturo sa inyo ng mga kalokohang ito, mga pasaway kong anak? Habang si Liu Xiaobay naman sa gilid. Tuwang-tuwa sa panonood at ayaw paawat. Hahaha, hindi ko akalain. Tita, may pagkakataon din palang mapangaralan ka ng mga munting demonita. Sa mga oras na iyon, ako. Nakarating na sa Aerospace Entertainment Company kung nasaan si Suyumo. Pagdating ko, marami ng mga binatang mayayaman ang maihawak na bulaklak. Naghihintay kay Suyumo. Tagahanga #1, kakabreak lang niya. Kailangan niya ng mag-aalaga ngayon. Sa tingin ko, ang pagdating ko ay tiyak na makakapagpaginhawa sa nasaktan niyang puso. Tagahanga #2, si Suyumo. Type niya yung mga tulad ko. Huwag na kayong magkunwari pa. Ibig sabihin, ako na ang dapat makipag-date kay Suyumo. Tagahanga #3, hehe. Sa tingin ko, wala na kayong pag-asa. Sa pagkakataong ito, akin si Suyumo. At dapat lang na akin siya. Lagi nilang sinasabi na sa kanila si Suyumo. Na parang kaya na nilang lamunin si Suyumo agad-agad. Tiningnan ko lang sila ng bahagya mula sa gilid. Umiling at ngumiti. Paano ba nila malalaman na ang mga batikang mga ngaso ay madalas nagpapakita bilang biktima? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ang dugyot mo manamit. Mamatay ka na. Isang mayamang binata ang sumimangot sa akin. Ang ekspresyon niyang puno ng pandidiri ay nakakatawa para sa akin. Kumunot ang noo ko. Nang akmang magpapaliwanag sa mga taong ito. Biglang lumabas ang manager ni Suyumo. Nang makita ng ilang mayayamang binata na manager ni Suyumo iyon. Nagtulakan sila at sumugod. Ate Fee, nandito kami para kay Yumo. Pwede mo ba kaming iset ng date kay Yumo? Ito ang binili kong diamanteng singsing para kay Yumo. Bagay na bagay sa kanya. Ate Fee, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tiningnan sila ni Hufifi. Sa isip niya ay puro reklamo. Pero sa mukha niya ay laging may ngiti. Pasensya na talaga. Ang aming si Yumo ay may kadate na ngayon. Nang marinig iyon ng ilan, agad silang nagalit ng husto. Umiti lang si Hufifi at hindi nagpaliwanag. Sa halip ay diretsong lumapit sa akin. Hi! Ang tagal nating hindi nagkita. Matagal ka nang hinihintay ni Yumo. Sabi niya, halos mamatay na raw siya sa kaisip sa'yo. Pagkasabi ni Hufifi noon, naramdaman ko agad. Ang mga titig na puno ng sama ng loob mula sa likuran ko. Noon ko lang naintindihan. Hindi pala ako gustong ilibre ni Suyumo ng pagkain. Malinaw na ginagawa niya akong panangga. Nakita kong nagmumura ang mga mayayamang binatang ito. Habang umaalis, medyo wala akong magawa. Pagdating sa lounge, si Suyumo ay nakaupo sa sofa at naglalaro. Nang masulyapan niya ako, bahagya siyang umisi. Xiao Zeze, salamat sa araw na ito, ha? Suyumo, sa susunod pwede bang wag kang ganito ka-iresponsable? Walang lakas kong sinabi. Si Suyumo ay naglalaro ng Zhuge Liang noon. Tapos natalo na naman at napaluhod. Umiiyak siyang tumingin sa akin. Inaaway mo na naman ako.
Tingnan mo, natalo na naman ako. Ilang beses ko nang sinabi. Ang lampa mo, huwag ka nang mag-mage. Magyaw-yaw ka na lang. O humanap ka ng kasama. Wala akong nagawa kundi kunin muna ang cellphone ni Suyumo. Sana tinulungan mo ako kanina. Para hindi ako namatay ng ganun kalala. Nakangiting sabi ni Suyumo. Tiningnan ko siya habang naglalaro at nagsasabi, anong nangyayari sa labas? Pinagbibintangan mo na naman ako. Pinakilala sila ng tatay ko. Mga linta sila, hindi ko sila gusto. Bumuntong hininga si Suyumo habang nagsasalita. Sabi nila, heartbroken ka raw. Anong sitwasyon mo ngayon? Hindi masaya maging special agent. Saan naman masarap ang special agent kumpara sa'yo? Sabi ni Suyumo, akmang mambobola sa akin. Napangisi ako. Malamig siyang tiningnan at sinabi, magsalita ka ng matino. Sabi ng special agent na iyon. Nag-iimbestiga raw siya sa isang taong may codename na Yu. Lumapit siya sa akin kasi baka kilala ko si Yu. Naiinis si Suyumo kapag napag-uusapan ito. Madalas siyang nasa bingit ng alanganin. Pero hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay madudulas siya. Pinaglaruan siya. Hindi niya mapigilang tanungin si Chenzi. Sabihin mo sa akin, sino iyang Yu na iyan? Hindi kaya kilala natin? Bahagyang huminto ang paglalaro ko. Pilit na nagpakatatag. Bakit ako ang tinatanong mo, paano ko malalaman? Isa lang akong utusan sa entertainment industry. Pero si Suyumo ay napahawak sa baba. Pakiramdam niya ay may mali sa lahat. Nagpabintog siya ng pisngi. Pero bakit pakiramdam ko? Kilala ko yung taong iyon. Nagkakamali ka ng pakiramdam. Medyo may kaba kong sabi. Pagkasabi, ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Nanalo kami ng walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ni Suyumo. Hindi siya makapaniwala. Malinaw na dehadong laro iyon. Pero nagawa ko agad itong ipanalo. Talagang ang magaling si Xiao Zeze. Boss, ang bait mo. Sa tanghali, ililibre kita ng hotpot. Sabi ni Suyumo sabay siko sa akin. Dinala ako ni Suyumo sa paborito niyang hotpot restaurant. Pagka-order ng pagkain, nagsimula siyang kumuha ng maraming litrato gamit ang cellphone niya. Tapos pinost sa family group nila. Wala akong sinabi tungkol doon. Tumayo muna ako at pumunta sa banyo. Samantala, sa labas ng hotpot restaurant, si Liu Xiaobao ay medyo naguguluhan mula pa nang bumaba ng sasakyan. Hindi niya mapigilang tanungin ang mga cute na bata. Ang mommy niyo, dati. Ayaw na ayaw kumain ng mga pagkain ganito katapang ang lasa. Anong nangyari ngayon? Ang apat na cute na bata, boss. Hindi rin po namin alam. Hanggang sa pumasok si Liu Ruyan kasama sila. At nagkasalubong sila ni Suyumo. Parang doon lang naintindihan ng lahat ang nangyayari. Si Suyumo ay abala sa pagluluto ng pagkain para sa akin. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang kanyang bangungot. Dumating ang demonitang si Liu Ruyan. Gusto niyang magkunwaring hindi nakita. Yumuko at naghandang kumain ng marami. Pero lumapit na si Liu Ruyan. Malamig na nagsalita, Suyumo. Hindi ka man lang bumabati kapag nagkikita tayo. Nang marinig iyon ni Suyumo, agad niyang ibinaba ang hawak na chopsticks. Tapos umiti ng napakatamis ay. Si pinsang yan pala. Ang galing namang pagkakataon, bakit ka rin kumakain ng hotpot dito? Gusto ni na Puff kumain. Formal na paliwanag ni Liu Ruyan. Makikimesa. Hindi na nagpakipot pa si Liu Ruyan. Inutusan ng waiter na dagdagan sila ng mga kubyertos. Hanggang sa umupo si Liu Xiaobao. Saka lang sumakit ang ulo ni Suyumo at sinabi sa kanya, Hoy, hindi mo ba pwedeng paalisin ang tita mo? Napanguso si Liu Xiaobao. Tita Yumo. Takot din ako sa tita ko, alam mo naman yon. Naisip ni Suyumo, lagot na, katapusan ko na yata. Nang madagdagan na ang mga kubyertos. Nagtanong si Liu Ruyan, may iba pa bang inimbitahan ngayon? Natakot si Suyumo na baka matakot si Liu Ruyan sa akin. Kaya sinabi niya, may isa pa, si Iko siya. Mabait naman siya. Kaya, pinsan, wag mo siyang takutin, ha? Walang emosyong POE lang ang sinabi ni Liu Ruyan. So, balak mong bumalik sa bansa para mag-ski.
Siyempre, hindi. Gusto niyang bumalik para mag-develop ng maayos. Nangangako ako, sabi ni Suyumo sabay yuko ulit. Kalalabas ko lang ng banyo. Nagulat akong makita si Liu Ruyan at ang ilang mga bata. Nakasama ni Suyumo na nakaupo. Hindi alam ni Suyumo na magkakilala na kami ni Liu Ruyan. Kinawayan niya ako. Ziz, may treat ako sa'yo ngayon. Ipakikilala kita sa pinsan ko. Yung pinsang yan. Ito yung sinasabi ko kanina di. Hindi pa natatapos magsalita si Suyumo. Nang makita niya ang apat na cute na bata na dating tahimik na nakaupo. Biglang tumalon mula sa kanilang upuan. Parang mga sisiw na mabilis na sumugod sa tabi ko. Munting Puff, tatay. Ang galing naman, nagkita tayo. Pati sa pagkain ng hotpot, nagkikita pa rin tayo. Munting Cherry, sabi na nga ba, kami ang mga munting kasintahan ni tatay. Kaya may pulang tali tayong nag-ugnay. Hindi tayo magkakahiwalay kailanman. Munting Ubas, tatay. Mamaya, anong gusto mong kainin? Si Ubas na ang magluluto pa. Rasayo ha? Munting Tangyuan, tatay, isang mapagmahal na halik para sayo. Ngayon, tuluyan ang natulala si Suyumo. Nakatitig siya sa mga cute na bata. Tapos kay Liu Xiaobao. At saka kay Liu Ruyan. Hindi. Sino ang magpapaliwanag sa kanya? Hinawakan ni Suyumo ang kanyang noo. Tapos dahan-dahang nagsalita sa akin. Tinawag ka nilang tatay kanina. Tama ba? Hindi ko rin inaasahan na makikita ko sina Liu Ruyan at ang kanyang mga anak sa pagkain ng hotpot. Hindi ko pa alam ang relasyon ni Suyumo at Liu Ruyan. Sa sandaling ito, nakaisip ako kung paano ipakikilala kay Suyumo. Si Munting Puff. Itong tusong cute na bata ay nauna ng kumilos. Masunurin siyang umiti, hinawakan ang kamay ko. Tapos sinabi kay Suyumo, tita. Ito ang aming tatay. Ibig sabihin, bayaw mo siya. Hindi makapaniwalang tumingin si Suyumo sa akin. Bayaw? Gulat din akong tumingin kay Suyumo. Tita. Aba, since we're family. Umupo muna tayo at kumain. Yung iba, dahan-dahan na lang nating pag-usapan. Napakabilis ng reaksyon ni Liu Xiaobao ngayon. Hinila niya si Suyumo at ako para agad kaming umupo. Tapos, hindi na napigilan ni Suyumo. Agad niya akong tinanong. Hayop ka, kasal ka na pala sa pinsan ko. Tinuring kitang kaibigan. Pero gusto mo pala akong maging bayaw. Para maungusan ako. Hoy, wag ka munang magsalita ng kung ano-ano. Agad kong pinuto si Suyumo. Tapos maingat na tiningnan si Liu Ruyan. Nang makumpirmang, hindi nagalit si Liu Ruyan sa mga walang kwentang sinabi ni Suyumo. Saka lang ako nagpaliwanag. Hindi kami kasal ni M.F. Liu. Nagkataon lang na nakatira kami ngayon sa iisang bahay. Nakatira sa iisang bahay? Gulat na gulat si Suyumo. Hirap siyang uminom ng isang lagok ng tsaa. Tapos nagkunwaring naiinis at umirap ng 2 beses. Pagkatapos, nag-aalalang tinanong si Liu Ruyan, pinsan. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Papabaguhin ko na lang siya, hindi ba pwede? Sa sandaling iyon, may kaunting lamig na bumabalot kay Liu Ruyan. Pero nang mahawakan niya ako, natunaw ang yelo. At naging napakalambing ng buong katauhan niya. Ang tono niya ay parang walang emosyon nang sabihin. Siya man ay nasa tugatog ng tagumpay, siya pa rin iyon. Siya man ay bumagsak sa alabok, siya pa rin iyon. Ang mahalaga ay siya. Ang gusto ko ay si Chenzi. Hindi kung anong klaseng Chenzi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking alon sa puso ni Suyumo. Binilang niya sa kanyang mga daliri, salita bawat salita. Hindi. Ang dami palang kayang sabihin ng pinsan ko ng isang bagsakan. Mukhang may nakapansin na talaga sa kabutihan ni Chenzi. Medyo nagulat din akong tumingin kay Liu Ruyan. Ano ba talagang meron sa akin na nagugustuhan ng mga babae? Tita. Para ipagdiwang na nakahanap na si mommy ng lalaking gusto niya. Iinumin natin itong juice na may konting alak. Cheers! Tinaas ni Munting Puff ang maliit na baso ng juice sa harap niya. At nagpatuloy sa pagsasalita. Tiningnan ni Suyumo ang tusong cute na bata. Biglang nakaramdam ng kirot sa puso.
Magaling. Itong mga batang ito. Alam talaga nila kung paano ako sasaktan ng husto sa dibdib. Tinaas ni Suyumo ang baso ng alak. Nakipagtuost sa mga cute na bata. Pagkatapos, tiningnan ulit ako. Sabi ko, makipagtoast ka rin sa akin. Gusto kong sabihin na hindi na ako makikigulo pa. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang nakakita ako ng bakas ng lungkot sa mga mata ni Suyumo. Para hindi masira ang atmosphere. Tinaas ko na lang din ang baso ng alak at nakipagtoast. Pagkatapos, habang kumakain ng hotpot, si Suyumo ay napilitang panoorin kung paano ako inaalagaan ni Liuruyan at ng 4 na cute na bata. Hindi niya mapigilang magdagdag ng maraming suka sa kanyang maliit na sausawan. Sa isip niya, pinapagalitan niya ang sarili. Suyumo, isa kang malaking tanga. Sa daan pa uwi, ang atmosphere sa lingkod ng pamilya ay laging kakaiba. Hindi ko masabi kung bakit. At pakiramdam ko, yung parang pag-amin ni Liuruyan sa hotpot restaurant. Talagang nag-iwan lang ng manipis na tela sa pagitan namin. Sa mga oras na iyon, napansin ng mga mata ni Liuruyan ang komplikado kong ekspresyon. Walang pagmamadaling nagsalita. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Yumo? Nung mga panahong wala akong makain sa entertainment industry, binigyan niya ako ng ilang pagkakataon para kumita ng extra. Parang siya ang naging benefactor ko. Pakiramdam ko, walang problema sa paliwanag na iyon. So, ibig sabihin, hindi gusto ni tatay si Tita Yumo. Pero gusto niya ang mommy namin, tama ba? Agad na nagsalita si Munting Poof para tumulong. Kahit nalihim na silang nagpakasal, kailangan pa rin nilang pagbutihin ang relasyon ni na tatay at mommy para magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kapatid. Nakita kong puno ng pag-asa ang mga mukha ng mga cute na bata. Bigla kong naramdaman na dapat ko pa ring linawin kay Liuruyan. Sa totoo lang, Liu, malinaw kong sinabi noong huli. Sa kasalukuyan, hindi ko pa iniisip ang pag-aasawa. Ako at ikaw di. Nang akma ko nang sasabihin ang mga salitang pagtanggi. Biglang may kanto ang kalsada. Malakas na lumiko ang sasakyan. Si Liuruyan na dating maayos na nakaupo. Dahil sa inertya ay natumba papunta sa akin. Ayokong matumba si Liuruyan. Kaya magalang ko siyang inalalayan. Pero hindi pa ako nakakapagsabi ng ki mabuti na lang ki o kung ano pa. Biglang lumiko ulit ang sasakyan. Ako naman ang napahilig papunta kay Liuruyan. Ang naging resulta, sakto lang na dumampi ang labi ko sa labi ni Liuruyan. Bahagyang naghalo ang aming mga hininga. Sa loob ng sasakyang ito, malinaw na naririnig ng bawat isa ang tibok ng puso ng isa't isa. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako natauhan. Agad akong humiwalay kay Liuruyan. Medyo nahihiyang humingi ng tawad, Liu, pasensya na. Hindi ko sinasadya kanina. Pero hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Naunang nagsalita ang driver ng may kaba, Liu. Ang dami kasing asong gala sa tabi ng kalsada kanayokong makasagasan ng aso, kaya bigla akong lumiko. Ang abalang naidulot ko sa inyo ni Ginoong Chen. Kasalanan ko po. Liu, parusahan niyo na lang po ako. Pero si Liuruyan ay walang emosyong tumingin sa driver. Chen Shen daw. Pumunta ka sa finance department para kunin ang iyong bonus. Magaling ang ginawa mo kanina. Kinabukasan pagkatapos kong kumain ng almusal. Pupunta ako sa film set para sa costume photoshoot. Gustong-gusto akong samahan ng mga cute na bata. Pero may kindergarten activity day sila ngayon. Walang pwedeng umabsent. Ang 4 na munting babies. Puno ng lungkot at panghihinayang ang mga mukha. Natawa ako sa mga cute nilang ekspresyon. Pagkatapos ay ginulo ko ang buhok ng bawat isa sa kanila. Maging mabait kayo sa kindergarten. Pagbalik ni Tito, dadalhin ko kayo para maglaro, okay? Ngayon lang medyo sumaya ang 4 na cute na bata. Pero si Liuruyan ay medyo nalungkot. Dahil hindi ko siya tiningnan noong umalis ako. At wala man lang akong ipinangako sa kanya. Nagpabintog ng pisngi si Liuruyan. Talagang nagkaanak ako ng 4 na munting karibal. Ang pagpicture ng costume para sa pelikula ay gagawin sa Film City sa Beijing. Pagdating ko, dahil na late ang makeup artist,
Matagal akong walang pagkakataong mag-try ng makeup. Pero sa mga oras na iyon, biglang dumating ang stage manager. Tuwang-tuwang sumigaw, mga guro. Hulaan niyo kung sino ang dumating. Nang makita ng lahat na sobrang tuwa din. Lahat sila ay tumayo para tingnan ang sitwasyon. Kailangan ko pang tingnan ulit ang script. Kaya hindi ako sumama sa kanila. Pero hindi nagtagal, ang ingay na sumabog sa film set. Ay napilitan akong tumingala. Nakita ko sa may pintuan ng film set. Isang lalaking nakaitim na suit. May kasamang isang maliit at magandang babae. Nag-uusap at nagtatawanan habang papalapit. Nang makita ko ang mukha nila, bahagyang kumunot ang noo ko. Ang pumasok ay ang kuya kong si Chen Feng. May kasama pa siyang ilang tao sa likod. May bitbit na napakalaking kahon. Mukhang mga regalo para sa lahat. Lahat ng tao doon ay nagsimulang sumipsip kay Chen Feng. Wow, young Master Feng. Pumunta ka sa film set namin para mamigay ng biyaya? Iwinagayway ni Chen Feng ang kanyang kamay. Pinabuksan sa kanyang mga tauhan ang mga kahon ng regalo. At inilabas ang mga susi ng kotse sa loob. Mayabang na sinabi, ito ang Zengxin. New energy na sasakyan ng aming pamilyang Chen. Isang piraso para sa bawat isa sa inyo. Bilang welcome gift. Diyos ko! Talagang ang siyang Master Feng. Napakagalante. Ang mga tao sa film set, dahil nakatanggap ng kotse, ay puro papuri kay Chen Feng. Sa isang iglap, si Chen Feng ay naging isang matagumpay na business tycoon sa mata ng lahat. Tiningnan ko lang sila at wala akong balak makisali. Pero si Chen Feng ang kusang lumapit. May hawak siyang susi ng kotse na may rose gold na pintura. Galanting sinabi sa akin, Chenzi. Alam kong wala ka ng pambayad ng renta ngayon. Itong kotse, regalo ko na sa'yo, kuya. Ang mga laman nito ay ang pinakamaganda. Kahit papaano, kuya mo ako. Dapat lang naalagaan kita. Magalang akong umiling. Salamat. Hindi ko kailangan. Si Chen Feng. Sa mga nakaraang taon, laging nagpapakita sa harap ng ibang tao na magkapatid kami. Nagkukunwaring. Inaalagaan niya ako bilang kapatid. Tapos pupunta sa pamilyang Chen at magrereklamo. Sasabihin kung gaano karaming bagay ang nawala sa kanya dahil sa akin. Kaya iniisip ng pamilyang Chen na isa akong walang kwentang pasaway. Habang si Chen Feng ay isang mapagmahal at matapat na kapatid na hindi sumusuko sa kanyang kapatid. Nang makita niyang ayaw ko ng susi ng kotse, bumuntong hininga si Chen Feng. Chenzi. Alam kong mataas ang pride mo. Tapos tiningnan si Lin Xu. Nagkunwaring nasasaktan at sinabi sa lahat. Magkasama kaming lumaki. Pero mula pagkabata, gusto niya si Lin Xu. Pero ayaw ni Lin Xu na lagi siyang nakadikit sa kanya. Nilinaw niya yon sa kanya. Pero malamang na misinterpret ni Chenzi ang ibig sabihin ni Lin Xu. Mula noon, kinamuhian niya ako at si Lin Xu. Iniisip na pinagtaksilan namin siya. At dahil sa pananakit sa akin, nakulong siya ng 8 buwan. Nang marinig ko iyon, natawa talaga ako sa galit. Natapos mo na bang baluktutin ang katotohanan? Tapos nagkukunwari ka pang mabait sa akin. Hindi ba napapagod si Chen Feng sa pag-arte? Habang si Lin Xu naman ay sinamantala ang pagkakataon para lumapit sa akin. May luha sa mata at nagpapakumbabang sinabi, Chenzi. Huwag ka nang maging obsessed admirer ko. Hindi ko talaga magugustuhan ang isang tulad mong walang pinag-aralan. At si Kuya Feng, nakita niyang wala kang kotse. At nahihirapan ka sa araw-araw na pag-aasikaso. Mabuti ang intensyon niya, binibigyan ka niya ng pinakamagandang electric car ng kumpanya. Bakit ayaw mo? Masasaktan talaga si Kuya Feng niyan. Suer, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Kailangan mong isaalang-alang ang nararamdaman ni Chenzi. Lalaki siya. Mukhang seryosong pinangaralan ni Chen Feng si Lin Xu. Tapos naglabas ulit siya ng susi ng GFD. Mukhang walang magawa at sinabi sa akin. Alam kong gusto mo talaga itong GFD ko. Sige, ibibigay ko na to sa'yo. Pak! Tinabig ko ang bagay na inaabot ni Chen Feng. Malamig na nagsalita, sinabi ko nang hindi ko kailangan.
Ang mga tao sa paligid ngayon ay iniisip na ako ang walang utang na loob. Nagsimula silang magsismisan at manlait. Sa isang iglap, ang buong film set ay puno ng pagdududa sa akin. Kahit si Direktor Wang Jinan ay hindi inaasahan na ang mga tao sa film set ay magdududa sa akin. Dahil lang sa ginawa ni Chen Feng, na parang hindi pa ako nakakakita ng mundo. Nag-isip si Wang Jinan at nag-message kay Munting Poof. Munting prinsesa, may nanlalait sa tatay mo sa film set. Sa mga oras na iyon, sina Munting Poof ay dapat sana ay nasa kindergarten para sa kanilang aktibidad. Bigla nilang natanggap ang message mula kay Wang Jinan. Si Munting Poof na dating may matamis na ngiti, biglang napasabog sa isang sampal ang baso sa kanyang kamay. Nag-aalalang nagtanong ang guro sa kindergarten, Poof, baby Poof. Anong nangyari sa'yo? Guro, gusto ko pong pumunta sa banyo kasama ang mga kapatid ko. Habang sina Munting Ubas, Munting Cherry at Munting Tangyuan nang makita nilang galit na galit ang kanilang ate. Agad nilang naintindihan na may malubhang nangyari. Sa maliit na hardin sa labas ng banyo, seryoso ang ekspresyon ni Munting Puff. Parang isang maliit na bersyon ni Liu Ruyan. May mga tangang nanlalait sa tatay natin. Sinasabi nilang walang kotse si tatay. Nilalait nila si tatay sa film set. Naging malamig ang mukha ni Munting Cherry. Agad na sinabi, ate, sabihan mo sila na pumunta agad sa film set. Napahawak sa baba si Munting Ubas. At idinagdag, at yung Zheng Dongfeng na iyon. Dapat din siyang pumunta. Nagsimulang tumawag sa telepono ang mga munting babies. Pagkalipas ng 10 minuto, ang mga tao sa film set ay nakatitig pa rin sa akin at nanlalait. Habang ako naman ay ayokong makipag-away sa kanila. Sa araw ng costume photoshoot, pumunta ako kay Wang Jinan. Medyo nahihiyang sinabi, Direktor Wang. Pasensya na. Nagdulot ako ng gulo sa film set. Pero iwinagayway ni Wang Jinan ang kanyang kamay at pinutol ako. Tinapik ang balikat ko at sinabi, walang problema. Tatawag tayo ng kotse. Para makita nila. Nang marinig ko iyon, hindi ko alam kung matatawa ako o maiyak. Direktor Wang. Saan naman ako kukuha ng kotse? Nang makita nilang hindi ako nagsasalita, lalo silang naniwala na wala akong kotse. At nagpatuloy sa panlalait. Pero sa mga oras na iyon, isang lalaki ang diretsong lumapit dito. Sa susunod na segundo, halos maiyak na sa tuwa ang mga tao. Diyos ko! Ito si Ginoong Lan Bei, ang presidente ng Ferrari sa China. At ang mas lalong nagpatuwa sa kanila ay ang mga taong kasunod ni Lan Bei. Ang presidente ng Rolls-Royce sa China. Ang presidente ng Aston Martin sa China. Ang executive chairman ng Koenigsegg. At ang CC ng Pagani. Siguradong para kay Kuya Feng ko yan. Kasi naman, ang mga new energy car na ginagawa ni Kuya Feng, ang ganda ng benta. Si Lin Xu ay tiwalang-tiwala kay Chen Feng. Itinulak pa niya si Chen Feng. Kuya Feng, pumunta ka na at batiin sila. Siyempre, hindi pa lalampasin ni Chen Feng ang pagkakataong ito. Inayos niya ang kanyang damit. Lumingon at mayabang na tiningnan ako. Chen Zi, nakikita mo ba? Ako ang nasa itaas. Pero nang lumapit si Chen Feng kay Lan Bei para makipagkamay, para lang siyang hangin na hindi pinansin. Habang si Lin Xu naman ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Anong nangyayari? Hindi ba para kay Kuya Feng ko yan? Dati wala akong pakialam sa mga ginagawa nila. At lalong ayokong gumawa ng kahit ano para patunayan sa kanila. Pero hindi ko inaasahan. Si Lan Bei pala ay lumapit sa akin. Pagkatapos, napakamagalang at puno ng respeto na nagsalita, Ginoong Chen. Mayroon kaming isang natatanging sports car sa buong mundo. Gusto naming iregalo sa inyo. Hindi ko alam kung tatanggapin niyo po. Natigilan ako. Tiningnan si Lan Bei na nagsasalita. Ako ba ang tinatanong niyo? Bahagyang umiti si Lan Bei. Siyempre. Maliban sa inyo, walang ibang karapat-dapat magmaneho ng sports car ng aming brand dito. Hindi lang si Lan Bei. Sa mga oras na iyon, ang iba pang mga presidente ng mga luxury car brand
ay lumapit din para i-promote ang kani-kanilang sports car. Ginoong Chen, ang Ferrari Focus Color sports car ngayong taon. Pwede nyo pong tingnan muna. Kung hindi nyo gusto, pwede naming baguhin ang kulay ayon sa gusto nyo. Ang pinakabagong modelo ng McLaren, gusto nyo bang tingnan? Ang interior ay pwede naming i-customize para sa inyo, gawing purong ginto. Ang aming Koenigsegg ay mas bagay sa inyong imahe. At ugali. Bakit hindi nyo tingnan ang sa amin? Sila ay nag-uusap ng sunod-sunod. Medyo natulala ako. Mga Ginoo, sa tingin ko nagkakamali kayo. Wala akong planong bumili ng kotse. At ang kita ko, hindi sapat para makabili ng ganitong klaseng luxury car. Nang marinig iyon ni Lin Xu, ang ekspresyon niya ay napaka-interesante rin. Tingnan nyo. Ang mahirap kahit papaano may kaunting alam sa sarili. Pagkatapos, lumapit siya sa mga nagpo-promote na presidente. Mga Ginoo, hindi kaya si Young Master Chen Feng ang hinahanap nyo? Ito si Chen Zi. Hindi niya kayang bumili ng ganito kamahal na kotse. Habang nagsasalita, lumingon pa siya at sumipsip kay Chen Feng. Habang si Chen Feng naman ay inayos ang kanyang kwelyo. Bahagyang itinaas ang ulo. Medyo mayabang na lumapit kina Lanbei. Pero nang makita iyon ni Lanbei, kumunot ang kanyang noo. Hindi nasisiyahang sinabi kay Lin Xu. Ang hinahanap namin ay si Ginoong Chen Zi. Hindi yung sinasabi mong Chen Fang o kung sino man. Karapat-dapat ba siyang malaman namin? Pagkatapos, diretsong inilabas ang 5 susi ng kotse. Inabot sa akin. Ginoong Chen, hindi kami nandito para magbenta ng kotse. Ang mga kotseng ito ay ireregalo namin sa inyo. Tingnan niyo po ng mabuti kung may magugustuhan kayo. Ang aming brand ay laging maglilingkod kay Ginoong Chen. Lahat ng modelo ng kotse ay libreng ibibigay sa inyo. Hindi kayo nagbibiro. Medyo nagulat akong tumingin sa kanila. Ang pagkakakilanlan ko, wag na nating pag-usapan ang regalo. Karaniwan ang mga taong ito. Hindi ko man lang sila makita. Siyempre, hindi kami nagbibiro. Ako ang presidente ng McLaren sa China. May karapatan akong magbigay ng regalo sa inyo. Seryosong sabi ng presidente ng McLaren. Naguguluhan ako, hindi ko sila kilala. Siguradong may nag-utos sa kanila sa likod para gawin ito. Kaya nag-isip ako. Sino ang nag-utos sa inyo na bigyan ako ng luxury car? Kinakabahan si Lanbei. Hindi po pwedeng sabihin ang pangalan ng babaeng iyon. Pero pinapasabi niya sa inyo. Para sa kanila. Kayo po ang pinakanatatanging liwanag sa mundong ito. Lagi nila kayong hinahangaan. Mahal nila kayo. Basta masaya kayo. Kahit ano gagawin nila. Pwede ko bang makuha ang contact details niya? Tiningnan ko si Lanbei. Si Lanbei Wenyan. Lumingon at nagpalitan ng tingin sa iba pang mga presidente. Naglabas ng isang susi. Ginoong Chen. Pumili muna kayo ng isang kotse pauwi. Para matapos na namin ang aming misyon. At masasabi na namin sa inyo ang tunay niyang pagkakakilanlan. Wala akong nagawa kundi hawakan ang mga susing iyon. At pumili ng isa. Sige, ito na lang. Ang ibang mga kotse hindi ko nakukunin. Nang makita nilang hindi ako tumanggi. Sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang mga presidente. Tinapik ang kanilang dibdib. Salamat, Ginoong Chen, sa pagbibigay sa amin ang pagkakataon. Sabi ni Lanbei sa bayuko ng 70 degrees sa akin. Si Chen Feng at ang iba pa ay nakatayo doon. Mula simula hanggang wakas, pinapanood akong tumanggap ng susi ng sports car. Tapos tumalikod at umalis. Wala siyang nasabi ni isang salita. Ang mga mata niya ay nanlaki na parang kampana. Hindi makapaniwalang nakatitig sa likod ko. Pagkatapos kong tingnan ang kotse, pumunta ako para sa costume photoshoot. Pagkatapos, diretsong umuwi sa villa ni Liu Ruyan. Nakita ko sa kwarto. Si Liu Ruyan ay nakasuot ng puting panglalaking damit. Pinupunasan ang buhok gamit ang tuwalya. Ang buhok niya ay basang-basa. Ang kwelyo ay nakabukas. Sakto lang na nakikita ang kanyang kaakit-akit na balagat. Ang ganitong Liu Ruyan ay tuluyan akong natulala. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang doon. Bago pa ako makakilos. Narinig ko ang isang malakas na tunog, bang.
Isinara na ni Liu Ruyan ang pinto ng kwarto. Itinulak niya ako sa pinto, ang likod ko ay nakasandal sa pinto. Sa sandaling iyon, malinaw kong naaamoy ang bahagyang amoy ng body wash ni Liu Ruyan. Nagsimula akong magpaliwanag, Liu Ruyan. Kanina, hindi ko di. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Yumuko si Liu Ruyan. Hindi ko na-lock ang pinto. Tiningnan niya ako ng kanyang nagniningas na mga mata. Hindi pa ako nakikita ng iba. Nang marinig ko iyon, nagulat ako. Bakit parang kailangan kong managot? Hindi ko alam kung paano sasagutin si Liu Ruyan. Habang ang kanyang malamig na boses ngayon ay may kaunting lambing, na lalong nagpapahirap tanggihan. Chenzi, kung talagang ayaw mong tanggapin ako, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Natigilan ako. Kailan ko ba nakita ang ganito kalambot na Liu Ruyan? Dahan-dahang dumikit ang noo ni Liu Ruyan. Sina Puff, mula pagkabata, wala silang ama. Lagi nilang inaasam na magkaroon ng kasamang ama. Pero wala akong nahanap na taong sakto lang na matatanggap nila. Ikaw ang una at ikaw lang. Baka hindi mo alam. Sa totoo lang, sina Puff, may kaunting problema sila sa isip. Pinayuhan sila ng psychologist na mas madalas makisama sa kanilang ama. Kaya, pwede bang tulungan mo ako? Kahit na imposible mong mahalin ako. Samahan mo na lang akong umarte. Tulungan mo muna silang gamutin ang kanilang mga problema sa isip, okay? Natigilan ako. May problema sa isip sina Puff. Hindi ko iyon inaasahan. Ang apat na cute na bata, napaka-cute at masayahin. Paano sila magkakaroon ng problema sa isip? Pero hindi sinabi ni Liu Ruyan. Sa totoo lang, hindi lang ang mga cute na bata. Kahit siya, may malubhang problema sa isip. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagpipigil niya ngayon. Para hindi ako itali ng kadena. At pilitin na manatili sa tabi niya. Dahil lang gusto kanila. Kaya nagpapanggap silang pinaka-inosente. At cute na mga bata sa harap mo. Pero sa totoo lang, may sarili silang mga ideya. At nakakulong sila sa sarili nilang mundo. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Liu Ruyan, wala akong mahanap na dahilan para kumbinsihin ang sarili ko. Nabaliwalain sila. Kaya sa sandaling ito, nakapagdesisyon na ako. Liu Ruyan, pwede kitang tulungan. Sang-ayon ako. Bahagyang lumuwag ang mga kamay ni Liu Ruyan na nakakuyom. Salamat sa'yo, Chenzi. Ngumiti ako. Dahil inalagaan niyo rin ako ni Puff. Marami na kayong nagawa para sa akin, dapat ko ring gawin ito para sa inyo. Habang nagsasalita, gusto kong humiwalay sa kanya. Mula sa sobrang lapit naming posisyon. Pero, ang buhok ni Liu Ruyan ay sumabit sa buttons ng aking damit. Habang tinutulungan ko si Liu Ruyan sa kanyang buhok, bigla siyang tumingala. Pero hindi niya inaasahan. Ang malambot niyang labi ay dumampi sa gilid ng labi ko. Likas na umatras si Liu Ruyan. Pero dahil wala sa balance, nagsimulang gumuwang ang kanyang katawan. Likas akong humawak sa kanya. Munting demonita. Sa susunod na segundo, nagdikit ang aming mga balat. Nang matauhan ako, muling nagdikit ang labi namin ni Liu Ruyan. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay puno ng luha. Ang mga kamay niya ay nakayakap sa aking liig. May halong hiya at kaunting galit na nakatingin sa akin. Tapos, ang dating mahina at malambot na babae. Ngayon ay parang isang maliit na pusa. Bigla akong kinagat ng bahagya. Ito ay nagdulot sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nasa labas ito. Si Liu Xiaobei kasama ang apat na cute na bata ay laging nakikinig. Pero hindi na nila marinig ang ingay sa loob, naramdaman ni Liu Xiaobei na may mali. Napahawak sa baba, puno ng hindi pagkakaintindi. Kakaiba. Hindi dapat ganito. Kumukurap-kurap si Munting Puff. Nakatingin kay Liu Xiaobei. Kuya Xiaobei. May mali ba? Napapikit si Liu Xiaobei. Sa teorya, kung kikilos ang mommy nyo, hindi dapat ganito kaliit ang ingay. At si Chenzi, hindi naman mukhang mahina. Paano sila nagmamahalan ng walang ingay? Mali ba ang paraan? Lalong naguluhan si Munting Puff. Ano ang ibig sabihin ng nagmamahalan?
Si Munting Ubas din ay puno ng hindi pagkakaintindi. Ang kuyak siya o bae, ang weird. Laging gumagamit ng mga salitang hindi namin maintindihan. Ah, alam ko na. Si tatay at si mommy, nag-aaway sila, tama ba? Naramdaman ni Munting Cherry na parang naintindihan na niya. Habang si Munting Tangyuan naman ay lalong nag-alala. Dati kapag binubugbog ni mommy si kuyak siya o bae. Kaya niyang gawin iyon ng 2 oras nang walang pahinga. Ngayon si tatay di. Lalong nag-alala ang mga cute na bata habang iniisip ito. Kaya sabay-sabay silang 4 na kumatok sa pinto. Ako na dating nasa kwarto at inaayos ang damit ni Liuruyan. Nang marinig ang katok, agad na natauhan. Ang mukha ni Liuruyan ay medyo madilim. At hindi pa siya nakakapagsabi ng ipasok. Binuksan na ng mga anak niya ang pinto. Medyo tuwang-tuwang pumasok. Huwag niyong hayaang magmahalan si mommy. At apihin si tatay. Si Munting Ubas. Parang isang galit na maliit na pufferfish. Si Munting Cherry din ay may ekspresyong puno ng pandidiri. Mommy, ang bait-bait ni tatay. Paano mo natiis na saktan siya? Lumingon si Munting Puff kay Liuxia Obay. Kung kailangang may saktan si mommy. Saktan na lang niya si kuyak siya Obay, okay? Total, sanay naman si kuyak siya Obay na masaktan. Sumang-ayon din si Munting Tangyuan. Ang matibay na si kuyak siya Obay, kayang tiisin ang lahat ng karahasan. Tinaas ni Liuxia Obay ang 2 kamay. Sige, sige, mga babies. Ganyan niyo ba talaga lokohin ang sarili niyong pinsan, tama ba? Nang marinig iyon ni Liuruyan, parang may mga espada siyang tiningnan si Liuxia Obay. Shensheng Dao, Liuxia Obay, simula bukas, kalahati na lang ang allowance mo. Ako naman sa gilid ay nagpaliwanag. Huwag niyong pakinggan ang kuyak siya o bae niyo kung ano-ano ang sinasabi. Hindi kami nag-aaway ng mommy niyo. Naguguluhang nagsalita si Munting Puff. Bakit may sugat ang bibig ni tatay? Medyo nahiya ako. Tapos lumingon kay Liuruyan. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin sa mga munting. Naresulta iyon ng paghalik ko sa mommy nila. Seryoso akong nagsabi, may lamok kanina sa kwarto. Kaya nakagat ako. Mga, huwag kayong mag-alala. Napanguso si Munting Puff, mukhang galit. Nakakainis. Ang tatay namin ay nasa entertainment industry. Hindi pwedeng masira ang mukha niya. Yung masamang lamok na iyon. Huwag mo akong hahayaang mahuli ka. Tumango rin si Munting Ubas. Ang mga umaapi kay tatay. Kahit sino pa sila, hindi ko sila palalampasin. Si Munting Cherry naman ay kinuha na ang kanyang cellphone. Magpapadala ako ng special agent team. Para asikasuhin ang mga lamok sa villa namin. Kung hindi talaga kaya, lumipat muna tayo ng bahay. Ang lugar kung saan nakatira si tatay, hindi dapat may anumang panganib. Ang 4 na cute na bata. Ang seryosong paraan nila ng pag-aayos. Ay nagpalambot ng puso ko. Alam ni Liuruyan ang mga maliliit na gimik ng kanyang mga anak. Bahagya siyang umubo para putulin sila. Ako na ang bahala sa mga lamok. Huwag kayong masyadong kabahan. Habang si Liuxia Obay na matagal nang nakakaintindi sa lahat. Biglang hinila si Munting Puff. Nakangiting sinabi, Puff, baby Puff. Huwag kang mag-alala sa tatay niyo. Kinagat siya ng isang matamis na lamok, kaya hinalikan niya ito. Masakit pero masaya, di ba? Labis na naguluhan ang mga munting. Ang weird. Bakit hindi namin maintindihan? May pahiwatig na umiti si Liuxia Obay sa akin. Tapos nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga cute na bata. Tara, tara. Samahan niyo si kuya tingnan ang magagandang kotse. Ang tatay niyo nagdala ng isang napakagandang sports car ngayon. Sa huli, dinala ni Liuxia Obay ang mga cute na bata. At umalis muna sa kwarto. Habang ako naman ay tiningnan si Liuruyan at napahawak sa ilong. Akmang may sasabihin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ang numero. Si Jeng na ang tumatawag. Pagkasagot ko, sumigaw agad ang nasa kabilang linya, Chenzi. Tingnan mo ang ginawa mo. Naging seryoso ang mukha ko. Jeng Zong, anong ibig mong sabihin? Kung may nag-aalaga sa iyong mayamang babae, maging low-key ka na lang. Ngayon, naglakas loob ka pang magyabang sa film set. Gamit ang kotseng bigay ng mayamang babae.
Alam mo bang puro paninira sa'yo ngayon sa Weibo? Ang tono ni Jeng na ay puno ng sarkasmo at panlalait. Na parang gusto niya akong pagpira-pirasuhin. Kung mayroon pa ring mga negatibong komento tungkol sa'yo sa Weibo. Bukas, ipapa-freeze kita sa kumpanya. Bago pa ako makapagpaliwanag. Ibinaba na ng nasa kabilang linya ang telepono. Si Liu Ruyan na nasa kama ay napansin ang hindi magandang emosyon ko. May problema ba? Pinindot ko ang aking sentido. Sabi ng kumpanya kanina. Nabalita raw ang pagtanggap ko ng kotse. Ngayon, puro paninira sa akin sa buong internet na may nag-aalaga sa akin. Karaniwan, wala naman akong masyadong eksena sa mga teleserye. Paano naman ako mapapansin ng mga tao? Ang mga nangyayaring ito. Kaya kahit na totoo pang na-trending ako sa mga negatibong balita. Siguradong mayroong sadyang gumagawa niyon. Para sirain ang pangalan ko. Bahagyang napapikit si Liu Ruyan. Nanahimik sandali. Tapos diretsong tumawag sa isang numero. Jack. Burahin mo lahat ng negatibong komento tungkol kay Chenzi. Kahit robot accounts o totoong mga bloggers. Lahat, pilitin mong i-delete at i-deactivate ang mga account. Gaya ng inaasahan. Pagkababa ni Liu Ruyan ng telepono. Napansin kong may pagbabago sa Weibo. Ang mga komentong naninira sa akin ay agad na nawala. Ang mga account na dapat ay ban ay naban na. Tiningnan ko si Liu Ruyan. Ang galing naman ng mga tao mo, ang bilis kumilos. Natigilan din si Liu Ruyan ng isang segundo. Tumingin sa akin. Hindi mga tao ko ang gumawa niyan. Hindi ganyan kabilis ang mga tao ko. Ito ang nagpagulo sa isip ko. Sino ba ang biglang naging napakabait sa akin? Hindi lang nagbigay ng luxury car. Tumulong pa sa pag-aasikaso ng mga issue sa Weibo. Samantala, sa underground parking lot sa ikalawang palapag, tinapik ni Munting Cherry ang kanyang kamay. Walang pakialam na itinaas ang kilay. Tapos na. Ang mga account na naglakas loob na siraan si tatay. Lahat ay nawala na. Napanguso si Munting Ubas. Pero hindi nito malulutas ang problema sa ugat. Bakit hindi na lang natin bilhin ang Weibo? At ibigay na lang kay tatay para paglaruan? Hoy, hoy! Si Liu Xiaobay na abala sa paghanga sa mga luxury car. Halos mabulunan sa sariling laway. Agad niyang sinabi sa apat na cute na bata. Kung gagawin niyo yan, matatakot niyo ang future tatay niyo. Hindi naintindihan ni Munting Puff. Magbigay ng kotse kay tatay. Bumili ng Weibo, paano naman sila matatakot? Isipin niyo nga. Sinong apat na taong gulang na bata ang nakakaintindi ng mga yan? Walang masabing ipinaliwanag ni Liu Xiaobay sa kanila. Ang normal na apat na taong gulang na babae nanonood ng cartoons. O naglalaro ng mga manika. Tanging ang mga anak lang ni tita ang mga henyo. Na walang tigil sa pagpapalawak ng negosyo. Nagiging mga batang boss. Sina Munting Puff ay sabay-sabay na napahawak sa baba. Naramdaman nilang tama si Kuya Xiaobay. Mukhang kailangan muna nating magtiis. Hintayin na lang natin sa hinaharap para sabihin kay tatay. Nahenyo rin sila tulad niya. Habang nagsasalita, tumakbo na pabalik sa villa ang ilang mga bata. Pagkapasok pa lang, iniunat ni Munting Ubas ang kanyang mga braso. Tumakbo papunta sa akin. Malambing na sumisigaw, tatay, yakap. Si Munting Ubas ang pinakamalambing at pinakamataba sa apat na cute na bata. Pero ang pakiramdam kapag karga siya ay napakalambot. Hindi mo mararamdaman ang bigat. Hinaplos niya ang mukha ko gamit ang kanyang maliit na mukha. Tatay, gusto mo ba ang kotse ngayon? Natigilan ako. Pero nang makita ko ang umaasang ekspresyon ng Munting, umiti ako at tumango. Siyempre, gusto ko. Talaga? Sabi ni Munting Ubas sabay lingon sa mga ate niya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang reaksyon ng mga cute na bata. Medyo natatawang ginulo ko ang buhok ni Munting Ubas. Ubas, baby Ubas. Mas mahalaga kay tito kayo kaysa sa kotse. Kayo ang pinakamalaking yaman. Agad na sumaya si Munting Ubas. Napangiti siya ng matamis. Kung ganon, pwede bang halikan ni tatay si Ubas? Bigyan si Ubas ng maliit na premyo. Lalo akong nagulat.
Pero nang makita kong napaka-cute ni Munting Ubas, hindi na ako nag-isip pa. Yumuko at hinalikan siya sa kanyang maliit na pisngi. Si Munting Ubas, agad na tuwang-tuwang hinawakan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Sobrang saya na sinabi, ang saya-saya ni Ubas. Sa susunod, ibibigay ko ang pinakamagagandang bagay kay tatay. Mas hihigitan ko pa si Mommy sa pag-aalaga kay tatay. Nang marinig ang sinabi ng anak, tiningnan ni Liuruyan sina Munting Puff. Siyempre, ang mga anak niya ngayon ay nakahawak sa baba. Ang ekspresyon nila ay napakaseryosong nag-iisip. Nahulaan ni Liuruyan. Ang mga babies niyang anak ang nag-ayos para may magbigay sa akin ng kotse. At sa tingin nila, makikipagkumpetensya sila sa kanya sa hinaharap. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Akala niya, 4 na munting prinsesa ang ipinanganak niya. Pero ngayon, mukhang 4 na munting karibal pala ang ipinanganak niya. Sige na, Ubas, bumaba ka na. Sabi ni Liuruyan. Lumapit para kunin si Munting Ubas mula sa akin. Pero biglang yumakap ng mahigpit si Munting Ubas sa lig ko. Tapos umiling. Ayoko, gusto ko ang yakap ni tatay. Pagkasabi pa nga, ang maganda niyang mga mata ay umikot ng ilang beses. Tapos idinagdag, kung gusto ni Mommy na yakapin siya ni tatay. Pwede siyang magsabi kay tatay. Napahawak sa noo si Liuruyan. Si Munting Ubas nanggugulo. Nang makita ni Munting Ubas ang reaksyon ng kanyang mommy, lumingon siya kay Munting Puff. Ang tusong si Munting Puff naman ay biglang umiti at sinabi, Ubas, hindi mo pwedeng pagdudahan si tatay. Si tatay ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Kaya niyang yakapin ka at si mommy nang sabay. Puff, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Napangisi si Liuruyan. Alam niyang sinusubukan siyang lokohin ng panganay niyang anak. Pero nang makita ni Liuruyan ang malalakas at matitigas na kalamnan sa braso ko, hindi niya alam kung bakit. May naramdaman siyang kakaibang kaba sa puso. Pagkasabi noon, lumapit ulit si Munting Puff sa akin. Itinaas ang kanyang maliit na kamay at hinila ang damit ko. Tatay, hindi sila naniniwala sa'yo. Kailangan mong patunayan sa kanila. Yakapin mo na si mommy namin. Para maramdaman ni mommy ang lakas mo. Si Liu Xiaobay. Gusto lang sanang manahimik at manood. Pero ngayon, malala na. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghanda para sa 360 degree na pagkuha ng litrato. Paano naman niya palalampasin ang ganito ka-classic na eksena ng kanyang tita? Ayoko sanang sundin si Munting Puff. Pero sino ba namang makakaalam na lalapit din ang ibang mga munting? Si Munting Cherry ay ginawang maliit na kamao ang kanyang mga kamay sa harap niya. Ang mga mata niya ay puno ng bituin. Cute na sinabi, tatay. Gusto ko talagang makita kang yakap si mommy at si Ubas. Si Munting Tangyuan din ay kumukurap-kurap ng kanyang malalaking mata. Tatay, patingnan mo lang kami ng isang beses. Nangangako kami hindi kami magsasalita ng marami. Ang 4 na malambot na cute na batang ito ay walang tigil sa pagpapacute. Paano ko naman sila matitiis? Napakamot ako sa ulo. Depende yan kung komportable ang mommy nyo. Mommy, lagi ka namang komportable, di ba? Sabi ni Munting Puff. Habang malakas na kumikindat kay Liuruyan. Naintindihan ni Liuruyan ang iniisip ng kanyang anak. Medyo namumula rin siya. Pero nagkunwari pa rin siyang napakakalmado. Tapos tumingin sa akin at mahinahong sinabi, sige, isang beses lang. Sa mga oras na iyon, lumapit ako kay Liuruyan. Isang kamay ang nakayakap kay Munting Ubas. Habang ang kabilang kamay ay diretsong umalalay kay Liuruyan. Yumakap si Liuruyan sa lig ko. Parang isang prinsesang karga. Mahigpit na niyakap ng kabilang kamay ko. Sa sandaling iyon, halos mapasigaw na si Liu Xiaobay. Na parang malakas na bagyo. Si Liuruyan dati ay napakakalmado. Pero habang karga ko siya, nagsimulang mamula ang mukha niya. Napansin ko ang reaksyon niya. Medyo nag-aalalang sinabi, Liuruyan, okay ka lang ba? Okay lang si mommy. Si mommy, karga siya ni tatay. Naramdaman niya ang lakas ni tatay. Humanga siya kay tatay. Lalo niyang minahal si tatay.
Cute na sabi ni Munting Ubas. Ngayon, lalong namula ang mukha ni Liu Ruyan. Walang magawang tiningnan si Munting Ubas. Anak, talagang ang kakampi ka ni Mommy. Pero naisip ko na si Liu Ruyan ay kakatapos lang maligo. At hindi pa nagpapalit ng damit. Nag-aalala akong baka malamigan siya sa suot niya. Kaya ibinaba ko na lang siya. Pagkatapos kumain ng hapunan, biglang tumayo ang 4 na cute na bata sa harap ni Liu Ruyan. Munting Puff, Mommy. Hindi dapat nagpupuyat ang mga babae. Masama yan sa kalusugan. Seryoso ring tumango si Munting Cherry. Nakalkula ko na. Ngayong gabi ang pinakaangkop para magkasama-sama tayong pamilya. Munting Ubas, Mommy. Magpalit ka na agad ng pinakasexy mong pantulog. Pupuntahan natin si tatay para sabay-sabay tayong matulog. Hindi nagsalita si Munting Tangyuan. Pero malinaw na nakasulat sa mukha niya, Mommy. Ginagawa namin to lahat para tulungan ka. Siyempre, naintindihan ni Liu Ruyan na ang kanyang mga anak ngayon ay tumutulong. Pero nang maalala niyang kasasabi lang niya sa akin na hindi niya ipipilit ang pagsasama nila. Kung matutulog sila ngayon sa iisang kama, hindi kaya medyo hindi angkop. Pero bago pa makaisip si Liu Ruyan ng dahilan para kumbinsihin ang kanyang mga anak, tumalo na sa kama ang mga munting babies. Nagsimulang magpalit ng kumot at punda. Tapos, si Munting Ubas pa ang tumawag sa akin. Sa napakakaawa-awang tono, tatay. Medyo natatakot si Ubas, gusto niyang magkwento si tatay at si mommy. Para makatulog siya. Kasama ko si Liu Xiaobay noon. Sino ba namang mag-aakala na tatawag si Munting Ubas? At may kasama pang hikbi. Nag-alala ako kay Munting Ubas. Kaya tinapik ko ang balikat ni Liu Xiaobay. Sige na. Aakyat na ako para alagaan si Ubas. Matulog ka na ng maaga. Pero si Liu Xiaobay, mabilis na naglagay ng isang maliit na bagay sa bulsa ko. Tapos hindi na pinansin ang sinasabi ko. Agad na tumakbo palayo. Habang paakyat ako, kinapa ko ang bulsa ko. Nang nakatayo ako sa labas ng master bedroom, sakto kong nakita ang ibinigay ni Liu Xiaobay. Isang kahon pala din ultra thin na Durex. At ang mas lalong nagpahiya sa akin. Sakto lang na binuksan ni Liu Ruyan ang pinto ng kwarto. At nakita niya ang hawak kong bagay. Natigilan si Liu Ruyan. Para akong nagtatapon ng mainit na patatas. Agad kong itinapon ang hawak kong bagay. Pagkatapos ay bahagyang umubo ng 2 beses. Mabuti na lang at walang sinabi si Liu Ruyan. Nakahinga ako ng maluwag sa mga oras na iyon. Ang kwarto ay maayos ng inilatag ng mga munting babies. Habang ang 2 malalaking unan ay inilagay sa gitna ng malaking kama. Tiningnan ko si Munting Puff. Puff, baby Puff. Bakit iba ang unan sa gitna kumpara sa mga nasa gilid? Kasi ngayon, gusto naming matulog kasama si tatay at si mommy. Paliwanag ni Munting Puff. Habang si Ubas naman ay may hikbi sa boses na sinabi. Kapag kasama ko lang si tatay at si mommy matulog, hindi ako nananaginip ng masama. Tatay, hindi mo naman kami tatanggihan, di ba? Nang makita ko ang umaasang mga tingin ng mga munting, paano ko pa sila matatanggihan? Pero nang nakahiga na ako sa kama, napansin kong ang mga munting at si Liu Ruyan ay napakalapit sa akin. Lalo na si Liu Ruyan. May dala siyang kakaibang pabango kumpara sa mga munting. Medyo mapangsubok. Pero mabuti na lang at naglabas si Munting Puff ng isang libro. Pinabasa muna ako ng kwento. Kaya naiwasan ang kahihiyan. Sa huli, ako mismo ang nakatulog sa sarili kong kwento. Habang si Liu Ruyan naman dahil sa sobrang pagod. Sa huli ay nakasandal sa akin at nakatulog. Pero ang mga munting ay hindi natulog. Maingat silang bumaba mula sa kama. Tapos kinuha ang inihanda nilang seda. Isang dulo ang itinali kay Liu Ruyan. Ang kabilang dulo naman ay itinali sa akin. Tusong humiti si Munting Puff. Sa ganitong paraan, magkakaroon na ng maliit na baby sina tatay at mommy. At hindi na sila magkakahiwalay kailanman. Kinabukasan nang magising ako, naramdaman kong medyo mabigat ang katawan ko. Pagdilat ng mata, biglang nanlaki ang mga mata ko.
Si Liu Ruyan pala ay nakapatong mismo sa akin. Ang kanyang magandang tulog na mukha ay medyo cute. Pero ang buong katauhan niya ay parang pugita. Mahigpit na nakayakap sa akin. Sa mga oras na iyon, biglang umungol si Liu Ruyan. Pagkatapos ay nagmulat ng mata. Nang magtama ang aming mga tingin, wala siyang gaanong naramdamang kahihiyan. Sa halip ay hindi napigilang magtanong. Bakit ka natutulog na may cellphone sa bulsa? Napakasikip. Ang malambing na ungol ni Liu Ruyan ay nagpahiya sa akin, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. At ang mas malala pa sa sandaling ito. Si Liu Ruyan, dati pa ay nasa isang napakalapit na posisyon na nakadagan sa akin. Ang mga buttons ng kanyang damit pantulog ay matagal nang nakabukas. Ang kanyang malaki at bilugang dibdib ay sakto lang sa aking paningin. Para sa akin, ito ay isang napakalaking pagsubok. Nang hindi ko alam ang gagawin, akala ko talaga'y magiging hayop na ako. Tumunog ang katok sa pinto. Tita, gising na. May family gathering ngayon. Nag-aalalang sumigaw si Liu Xiaobay. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na bumalik sa katinuan ang dalawa. Sa susunod na sandali, si Liu Ruyan na parang palayok ay aalis na sana sa ibabaw ko. Sino ba namang mag-aakala na ang sedang nakatali sa amin ay hihilahin siyang pabalik? Sa pagkakataong ito, mahigpit siyang dumikit sa aking dibdib. Namumula ang mukha ni Liu Ruyan. Pero pilit pa ring nagpakatatag at sinabi, siguro. Siguro nag-sleepwalk ako. Kaya itinali ko tayo. Pasensya na, napahiya kita. Pagkatapos magpalit ng damit ni Liu Ruyan, dinala niya ako sa walk-in closet para pumili ng damit. Ako, isang malaking lalaki. Sa unang pagkakataon, nalaman kong magkakaroon din pala ako ng walk-in closet. Sa buong 100 metro kwadradong walk-in closet. Sa kaliwang bahagi ay mga pinakabagong disenyo ng mga kilalang designer para sa mga lalaki. Sa kanang bahagi naman ay mga sapatos na panglalaki, sports shoes. Iba't ibang klase ng sapatos para sa iba't ibang okasyon at materyales. Sa gitna ay may 2 0 metrong haba ng mga display cabinet. Isang display cabinet ay puno ng mga relo at iba't ibang accessories para sa mga lalaki. Habang ang nasa loob naman ay puro sinturon. Ang mga sinturong iyon na may mga diamante ay mukhang napakaluho. Kahit ang mga international superstar ngayon, wala pang ganitong mga accessories. Pagkatapos kong makita, natulala ako. Hindi napigilang sabihin, Liu Ruyan. Hindi ba masyadong maluho ang mga ito para sa akin? Mga walang kwentang bagay lang yan. Sabi ni Liu Ruyan. May kasama pang kaunting pandidiri ang tono niya. Dapat mas maganda pa ang ibigay sa'yo, Chenzi. Kung mayroon kang hindi nagustuhan, sabihin mo agad sa akin. Sa entertainment industry, mahalaga ang iyong hitsura. Sabi ni Liu Ruyan. Pagkatapos ay binigyan ulit ako ng isang card. Maraming password sa card. Nagulat akong tumingin sa mga password na iyon. Liu Ruyan, anong ibig sabihin nito? Ito ang password ng safe. Ito ang password ng security system ng villa. At ito, password ng kwarto ko. Mayroon kang ganap na kalayaan dito. Kahit wala ako. Pwede mong gamitin ang mga password na ito para kunin ang gusto mong mga bagay. Mahinahong paliwanag ni Liu Ruyan. Habang ako naman ay ngumiti at biglang nasabi, Liu Ruyan. Hindi ka ba natatakot na baka ubusin ko ang lahat ng gamit sa bahay mo? At nakawin ang lahat ng bagay? Kung gayon, iyon ang karangalan ng aming pamilya. Sabi ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga matang puno ng pagmamahal ay kumislap. Ito ang isuot mo ngayon. Bagay sa'yo ang kulay. Pagkasabi ni Liu Ruyan, pinili niya ang damit para sa akin. Kinuha ko ang damit. Walang tatak. At wala ring makitang logo ng luxury brand. Sa totoo lang, medyo nagulat din ako. Lahat ng bagay sa walk-in closet ay sakto sa sukat ko. Napakabilis ng kilos ni Liu Ruyan. Ang bilis niyang naipon lahat ng kailangan ko. Nagpalit ako ng damit at lumabas. Sakto namang nakita ko si Liu Xiaobay na umiinom ng gatas. Nang makita akong nakasuot ng pinakabagong disenyo din Starry F na damit,
Hindi napigilan ni Liu Xiaobay na mamangha. Ang galing talaga ng taste ni tita, parang lahat nakatuon sa'yo. Ang gwapo mo. Habang nag-uusap, sakto namang bumaba si Liu Ruyan. Ang Liu Ruyan ngayon, nakasuot ng isang starry SA na bestida. Sa unang tingin, medyo madilim ang itim na kulay. Pero napansin ni Liu Xiaobay ang detalye. Ay. Si tita, palihim na nakikipag-couple outfit kay Chenzi. Tatay, mommy, magandang umaga. Sa mga oras na iyon, lumabas na rin ng kwarto ang apat na cute na bata. Nakasuot sila ng magagandang bestida na starry SA din ang disenyo. Nalaman ni Liu Xiaobay. Sila pala ay isang pamilya. Pare-pareho ang disenyo. Habang siya na nakasuot ng asul na sports jacket, ay mukhang hindi bagay. Tito, pahingi ng isang starry SA na damit. Nagsimulang mangulit si Liu Xiaobay sa akin. Si mommy mismo ang nagdisenyo niyan para kay tatay. Hindi mo pwedeng isuot yan. Biglang sabi ni Munting Puff. Ngayon, pareho kaming natigilan ni Liu Xiaobay. Tumingin ako kay Liu Ruyan. Ikaw ang nagdisenyo. Tumango si Liu Ruyan. Huwag mong maliitin. Nang marinig ko iyon, may naramdaman akong hindi maipaliwanag na emosyon sa puso ko. Wala pang nag-asikaso sa akin ng ganito. At si Liu Ruyan, isang babaeng tulad niya. Personal pang nagdisenyo ng damit para sa akin. Ito ay napakabihira. Napakaganda, salamat. Ang malalim kong tingin ay napunta sa mukha ni Liu Ruyan. Habang si Munting Puff naman ay sinamantala ang pagkakataon para sabihin, tatay. Hindi sapat ang pasasalamat lang sa salita. Bigyan mo si mommy ng isang halik. Pagkasabi noon, agad kong naalala ang aming paglalapit kaninang umaga. Ang mukha ni Liu Ruyan ay medyo namumula pa rin. Bahagya akong umubo ng 2 beses. Agad na iniba ang usapan. Mga babies, magsipilyo na kayo. Sabay-sabay tayong mag-almusal. Habang si Liu Xiaobay naman ay tiningnan ako. Tapos si Liu Ruyan. At napahawak sa baba. Ang tagal kumatok kanina, hindi binuksan. Siguradong may something sina tita at Chenzi. 4:30 ng hapon. Paglabas ko ng film set, nakita ko ang 4 na cute na bata. Na nakatayo sa harap ng isang binagong van. Nakasuot sila ng kulay rosas na maliliit na bestida na may tenga ng kuneho. Napaka-cute na nakatayo doon at hinihintay ako. Mga babies, nandito na pala kayo. Nang makita ko ang mga cute na bata, naramdaman kong agad na nawala ang lahat ng pagod ko. Sa mga oras na iyon, si Munting Puff. Kinuha na mula sa kanyang maliit na backpack ang inihandang basang tissue. Nakatayo sa dulo ng paa para punasan ang pawis ko. Tatay, napagod ka sa trabaho ngayon. Inabot din ni Munting Ubas ang inihanda niyang fruit juice. Tatay, uminom ka muna ng fruit juice para madagdagan ang bitamina mo. Si Munting Cherry naman ay kinuha ang inihanda niyang sports shoes. Masunuring yumuko sa sahig. Tatay, itong sapatos, bagay isuot pagkatapos ng trabaho. Mayroong itong pangmasahe. Ito ang ginawa kong maliliit na biskwit para kay tatay. Napakasarap at matamis. Hawak ni Munting Tangyuan ang isang napaka-cute na lalagyan ng pagkain. Mga babies, kayo talaga ang aking mga comforting little ones. Naantig ako sa ginawa ng mga cute na bata.